Okay guys, so maghanap lang kami ng mga makakainan. Nagugutom yung bisita namin. Ano bang hinahanap mo, madam? Ay, yung masarap. Masarap. Marami dito. Sino ba? Daming cravings ni madam. Ikaw, anong hanap? Kahit kung ano gusto ng manager. Gulaman mo na kami. Ano masasabi mo sa gulaman mo? Matabang. Walang gulaman. Okay. Walang sago. Tubig lang. At saka. Hi, nandito na kami. Iloilo. Welcome to Iloilo. 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 Welcome to Iloilo. Welcome back to another Rex Cafe. For today's video, we are here in the land of sweet people here in Iloilo. Second time ko na rito sa Iloilo and nung first na punta ko rito way back 2019, hindi pa ako nagbablog noon. Kaya sabi ko gusto kong balikan tong Iloilo, Guimaras, Bacolod kasi gusto kong mablog at mapakita sa video ko. And finally, I'm here. Samahan nyo kami explore ang Iloilo, ang Bacolod at ang Guimaras. And nag-rent lang kami ng Airbnb dito sa may Mega World sa Iloilo. So parang ito yung modern city ng Iloilo ngayon. So nag-rent kami dito ng Airbnb at pangalan nito ay St. Dominic. Nag-book lang kami through Agoda. And syempre guys, hindi mawawala ang room tour. Then ngayon, papakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung Airbnb na nakuha namin. And mamaya malalaman nyo kung magkano ang kuha namin dito sa Airbnb na to. So samahan nyo kaming explore ang Iloilo. Samahan nyo kami kung ano yung mga pwede natin gawin dito. Food trip, city tour, island tour, kung ano man yung magaganap sa trip na to. Ayun, so see you later. Okay, so quick room tour tayo guys. So ito yung sala. Ito yung sala nila. Ito yung living room. So merong TV dito at merong sofa dito sa likod. Uy, reclining ang sofa bed nila. So parang lazy boy type. Siyempre, meron tayong aircon dito. And ayun, tignan nyo to guys. Yan. So meron silang mga charging station dito. Actually, ano siya? Cabinet siya na merong charging station. So dalawa yan. Isa dito and isa dito. Tapos meron dun sa kwarto kanina nila Ate Ana. And then, ditong side na to, meron tayo ditong dining table and then may malaking mirror doon. Ito yung main door natin. Dalawa yung room na to. The Queens of Iloilo. Resting right now. Get so tired, you know, walking too much. So yung mga kasama natin for today's video, ang fresh from the US. As in, fresh pa sa fresh lumpia. Nako. Yan, si Ate Ana. So kakarating lang niya kagabi. As in, fresh pa to from US. Tapos, ito kinabukasan, biyahe kami agad to Iloilo. Yes. And then si Ate. Kailan yung huling uwi mo dito, Ate Ana? July 2023. O, July din. Di ba? 2023? So ilang years na rin. Yan, ito yung pinaka-buenas. So, kasi kada uwi ni Ate Ana. Birthday Yes, girl. lagi napapasabi si birthday girl. Last time na uwi nyo, di ba nag-ano kayo Palawan? Bohol pala, Bohol. Wala ko nun. Si Ate Ana ang bida ng ating vlog for today's video. Yan, so makikita nyo lahat ng pupuntahan ni Ate Ana to explore the Philippines. Subscribe na kayo dyan. Okay. Rex Cafe! Yes. Kasi nga, nakapunta na ako rito, so may idea na tayo kung ano yung mga magaganap. Then sila, first time nila. So papakita natin, ito yung room nila, yan, may chandelier dyan, and then split type aircon din. Then meron ditong charging station, no? Ito yung maganda rito sa Airbnb na to. Ang dami nilang ganito, so parang bawat kanto. Okay na okay yung room nila, as in, then split type. Ang liit ng room, pero split type yung aircon, di ba? Saan ka pa? Then syempre, meron ding closet dito. May ref dito, so pwede natin gamitin to. So pwede kayong bumili ng mga ng mga pagkain, then lagay dito. Then by the way, so malapit to sa SM Iloilo. Yung bagong SM Iloilo, tapos merong mall na malapit, as in walkable lang. Yung mall na to, walkable lang siya dito, yung Festive Mall. Pero yung SM Iloilo, malapit lang siya, pero hindi siya walkable. So kailangan mo pa mag-grab or Pero okay lang, since siguro mga 5 to 10 minutes lang na biyahe. So merong microwave dito, and then meron ditong rice cooker kung gusto. Ayan, so may mga plates, may mga baso dito, may pichel doon. Ayan, may mga sandok, may mga tongs. Ayan, so pwede, ayun, kutsara, tinidor. Okay, may intercon sila. Eto,
Pwede dito contact na direct contact dun sa front desk sa baba. Uy, wow, maganda yung CR nila, guys. So, tignan nyo naman. So, may bidet, may shower. Hot and cold kaya yan. So, hindi, walang ani. Walang ano. So, sana hot and cold siya. Okay. So, may free use ng towel dito, pero good for 3. Good for 2 lang. Right. Then, malaki yung sink nila. Okay. Yun, guys. So, na-tour ko na kayo sa aming Airbnb here in Iloilo. So, magstay kami rito for 3 days and 2 nights. Yan, by the way, kasama pala natin si Richard. Ay, pagod na first day pa lang. And ayun, samahan nyo kami mag-ikot dito sa Iloilo. Lahat ng pupuntahan namin dito. So, siguro hindi namin na mapupuntahan lahat for the city tour. Kasi, medyo kulang yung oras. Dumating kami rito ng mga after lunch na. Like 12:30 na. Tapos, yung hapon, ito na lang yung time namin na mag-ikot. Like, nung una punta ko rito talaga, naikot natin kasi maraming time. So, ayun. And, kasi, for tomorrow, bibiyahe kami papunta ng Carles for the Gigantes Tour. Okay guys, so first stop natin, nandito tayo ngayon sa may Tatoy's Manukan and Seafood. Yan, so hindi pa kasi kami nagla-lunch. Mahilig kayo sa mga native chicken, seafoods. Yan, ito hindi na dayo dito sa Iloilo. Ang maganda rito is kakain tayo sa harapan ng beach. Yan, so yan yung view natin habang nagla-lunch tayo dito sa may Iloilo. Okay guys, so ito yung mga in-order namin for today. Itong native chicken, ano to? Baked talaba. Meron tayong, ito yung Balenciana ko yan, no? Ano yung Balenciana? So ito yung native chicken nila guys. Let's go. So para siyang inangit. Di ba ano yung inangit yung nilalagay sa ginatan? Or lugaw na malapot. Kasi may itlog eh. Na? Kabalik, oo, Yeah, so this kapampangan pala siya, no? Amoy pa lang. Masarap. Yung labuyo, ma'am. Baka sa lugaw na malapot. Sa amin, Ang tawag sarap. yung ito. Pero wala naman kagabi. Bisaya bang Iloilo? Hindi. Yung Ilonggo. iligay nun. Iligay. Ang sarap pero maanghang. Parang, di ba, yung Sarap na. lokal? Sarap. Malasa yung manok. Ah, si Malu. Yun yung unang-una sahod ba? Sarap. Ganun. Dahil sa sarap na. Keso. Sarap din ng manok, malasa. Yung talaba hindi malansa. I-relate mo siya, kailangan i-relate mo siya. Ay, i-rate natin. Yung yelo nga, sakto lang eh. Malamig. Hindi ako kumakain nito, tinry ko lang eh. Pero nasarapan ako. Napapakapal kasi yung keso kaya hindi mo malalasahan. Oo, na-overpower niya yung ano. Tsaka hindi masyadong malaki, hindi nakakatakot kainin. Yung fresh, oo. Meron Papatangan na ng suka. Pero may yung wasay-wasay. Oo, diba sa'yo? Ano yun? May Yun, season. sinuka ko talaga yun eh. Ano yung masa-was? Malaki pa sa tatalabate. Tapos fresh, as in pagkuha sa dagat. Yan. Yung Doon mo siya kakainin. parang galit. Hindi, parang talaba din, pero mahaba. Kung hindi Pero matibay iba yun yung yung ano sa mga yung angel wings. Iba yun. Iba pa yun. hindi Kaya. matibay. Yun yung tawag namin dito. Diba? Doon ako kumain sa Gigantes. Kung hindi mo matibay ang Wasay-wasay. tan mo. Ako, wasay-wasay. Pero yung binigay sa amin, ang haba eh. Eh, baka angel wings yun. Kasi ang mura eh, parang 100 isang gano'n, isang timba. Ganun siya kamura. Kasi yung fresh na pagkuha sa dagat. Kasi yung wasay pa sa'yo, nalilot lang yan. Ah, Parang may angel bok. wings din. Pero yung laman, syempre malalaki. Hindi ko kinaya. Pagkain ko pa lang, ang laki, hirap lunukin eh. Sarap ng talaba. Ano yun? Sa Mindanao? Oo, yung dagat. Oo. Ngani? Kaya Yung naman dagat sa ng amin, mga- sa US naman, ang lalaki ng mga wave. Pati yung mga pating, nag-ano sa ganyan. Napunta sa shore. Oo. Kasi yung wave, yung sinabi mo, no? Kinikot, di ba, na earthquake, kinikot niya Baliktad. yung galing sa inyo, pumunta sa amin. Kaya ang lalaki ng wave nun. Pati mga
Okay, i-rate natin ng food dito sa Tatoy, sa Manokan and Seafood. Ito, in order namin, which is, ano nga ba to? Pasayan, hipon. Pasayang hipon. Kilawin siya. Hipon pala yung pasayan. Masarap siya. I will rate it like 9 kasi maanghang eh. Pero kaya pa rin. Ilagay nyo pag isawsawan. Sa tsaka sa chicken. Tapos yung isa kilawin na tanigi. Masarap din siya. Hindi siya less yung spice niya. Masarap. Highly recommended sila pareho. Masarap. Tapos yung arroz Valenciana. Arroz Valenciana, di ba, kuya? Valenciana, right? Valenciana lang siya. Wala siyang arroz. Kasi doon arroz Valenciana. Arroz is rice. Okay? Yung Valenciana niya. Masarap siya pero kulang ng mga ingredients. Kasi iba meron marami siyang ingredients, mga seafood, gano'n. Yung natikman ko from Inasal Bacolod sa LA. Yeah, yung ganun. Pero masarap siya. Okay lang, ganun. Tapos yung chicken, ano tawag yan? Yung native chicken. Malasa pero dry. Yun lang ang ano. Saso. Pero, eto nga, what you call it? Yung talaba, baked talaba. Masarap yung baked talaba. Nagpapasarap kasi dun is the cheese. But aside from that, okay lang. I will rate it like 7. Pero yung sundot ko lang, I don't recommend it. It's too sweet, lalo pag diabetic ka. Para sa akin, ako tinikman ko lang a little bit. Ganon. All in all, i-recommend ko yung Tatoy's Manokan and Seafoods. I will rate it 7. 7. 6, 7. Saka gusto ko yung kilawing hipon at saka itong tanigi. Masarap yan. Tapos itong manok, malasa, masarap. Tsaka ano to? Talaba. Masarap yan. Pero ito hindi ko bet. Para kasing lugaw. Parang di ko nalugaw. Oo. Hindi ko siya kasi hindi talaga ako maano sa ganyan. Ang sarap. Pero pinakamasarap is yung kilawin. Kasi kilawin is parang hindi namin nakakain sa Maynila to eh. Though meron sa Maynila kaso madalang maluto sa bahay, ganyan. So pinaka nag-stand out yung kilawing hipon tsaka kilawing tanigi. Napapadami ka ng kanin sa sobrang sarap. Okay, so ako naman, pinaka nagustuhan ko yung kinilaw na hipon. Ang sarap. Ang sarap nung anghang niya, tapos hindi nakakasawa. Bihira din kami makakain ng ganyan kinilaw, pero dito ang sarap nung kinilaw, hindi siya malansa. And next is yung itong talaba, grabe yung talaba. Hindi ako mahilig sa talaba, pero this time, nakatatlo ako. Ang sarap kasi nung cheese niya, masyadong cheese, na overpower ng cheese yung talaba niya. Kaya nakarami ako ng talaba today. Sobrang mura dito sa May Tatoy's. 2,100 lang yung lahat ng kinain namin. Yan, so ito yung balay na bato. So titingin lang tayo ng mga pasalubong. Dahil may hinahanap ang aming foreigner. So this is Avancenia Caminia. Balay na bato. Yan yung hinahanap niya. Tultul salt. Trunawin? Maalat eh. Maalat. Tapos diba ginagawa din nilang ice cream doon? Nilalagay ko nila, iba nilalagay nila sa kape. Ay, ba yan? Maalat. Oo, meron din silang tableya. Cacao tableya. Ice cream. So by the way, itong balay na bato is 161-year-old na nakatayo dito sa may Iloilo. Yan, actually guys, may entrance dyan na 200 pesos. So pwede nyong ikutin. Lumang bahay, tapos ginawa na lang museum. So may 200 pesos na entrance para maikot mo yung bahay. Yan. So dito yan sa may Caminia Balay nga Bato.
to. Napuntahan ko na to actually. Napasok ko na yan. Ang pinunta lang namin dito is yung tul-tul salt na gustong bilhin ni Ate Ana. Kaya dumaan kami rito. Oh, are you happy? Nabili mo na yung tul-tul salt? yung tul-tul salt, nabili ko na. So, sa YouTube, it's only 80 pesos. But here, it's 200 each. Anong year ba yung YouTube na napanood mo? I don't know. Baka uploaded yun, 1995 ba? I don't know. Dapat to room temp lang kasi malulusaw yung Sabi asin niya nga. nito. So, pagkatulad niya mainit. Oo, naman, hindi magme-melt naman. yan. Parang Himalayan salt, di ba? Oo, yun. Himalaya. Magtutubig siya. Pag masyadong mainit. Hindi naman. Sabi niya, wag lalagay sarap. Pag nagsarap, matutunan. Magmo-moist naman ng tubig. Ah, Kaya matutunaw siya. On to the next. Okay guys, so next step, nandito tayo ngayon sa may Molo Mansion. So kakain tayo ng pansit molo. Titingin tayo ng mga ibang makakain dito or may mga mabibili dito. Papasok tayo sa Molo Mansion. So maraming tinda dito. Kung mahilig kayo sa mga pearl, yan. So more on the products nila is ano, alam niyo yung brand na Cultura. Yan. So meron din sa Manila niyan. So dito, yan yung mga pwede niyong mabili. So ito may mga bag dito. Yan, ito mga bags na gawa sa abak. Abaka to, di ba? 1,000 lang. 999. Mas mahal yan, magkano yan? Lalagyan mo ng laman. Magkano Grade ba? 3,300. gonna be like 40 something, $40. Ticket niya, magkano? Oo nga, 1,500. Parang mas okay yan. Oo. Pati yung loob ng pants. So yeah, bumili sa Ate Ana ng bag na native. Kasi alam mo naman, pinamimigay ko yung mga branded kong bag, pero ako doon sa native. Hindi lang native. Okay guys, so next stop, nandito tayo ngayon sa Molo Mansion and kakain tayo ngayon. So supposed to be dapat kakain kami sa Happy Endings, yung sikat na ice creaman dito. Dahil gusto naming matry yung flavor ng baye-baye. Kaso unavailable na yung flavor, parang sold out na. Kasi nga mabenta yun dito, so hindi na kami umabot dahil hapon na. And ito, lumipat kami rito sa may katabi, sa pangalan sa Poste. Best seller nila rito is mga shake and coffee. Ito yung mga in-order natin dito sa Poste. So order ko is dirty matcha, kahit sa Iloilo matcha tayo. So this is 230 pesos. Dito to, tignan niyo avocado, 100 plus lang yan. Grabe, napakalaki. Ito And ito, gulaman. Gulaman yan, di ba? 135. Sa'yo, Ate Ana, yung ano yan? Mango shake. Magkano yan? 100 plus. Kamusta lasa? Mango pero matatabang siya. Para sa dila ng sa diabetic. Para sa dila ng diabetic, matamis, hindi. Mataba. Hindi siya makakatulong sa pagkamatay ko. Hindi niya tuloy iinom sa maintenance. So, tatagal pa yung buhay ko dito kasi Value. Tapos waiting kami ng order namin. Umorder kami ng Molo. Pansit Molo since nasa Molo tayo. ano yung order natin, Maswan? Ano daw order natin? Molo! Alright, so ito na yung order nating Pansit Molo. Nasa ano siya? Microwavable kasi bawal daw maglagay nung ibang gamit nila dito sa may ibang tindahan. Masarap yung pagkain. Masarap. Haluin nyo muna para ano. Okay, taste test. Pre-taste muna, pre-taste. Wow, Ano yung lasa? masarap. Sarap naman. Kusog pa kami. Nakikinig na. Siyempre lahat ng nandito kakainin natin. Ako kamusta sa panlasa ng diabetic? Masarap Oo, siya. masarap. Oh. Molong-molo. Inip. Yan, so actually guys, pag nag-city tour kayo dito sa may Iloilo, more of the pupuntahan nyo is marami kasi dito mga mga lumang simbahan na talaga namang napakagaganda. Yan, isa na dito itong Molo Church. Then meron pa yung Miag-Aw, meron pa yung Haro Cathedral, basta marami. Noong unang punta ko rito, way back 2019, siguro naka-9 na simbahan ata kami. Yun. Pero ang gaganda kasi ng simbahan dito, as in talagang
Yung iba wala pa talagang ano, wala pang pinagawa, wala pang ni-renovate. As in, yun talaga yung pinaka ano nila. So yan, again, sa likod ko, that is the Molo Church. Dito sa may Iloilo. Kami ng... Ano yung binili nyo? mangosteen. Mangosteen. Yan, kanina pa niya At saka hinahanap yung mangosteen na yan. Tsaka lansones. Parang gasantol na. Magkano per kilo? 100. 100 per Mangosteen kilo. 100, lansones 100. Pero yung mangosteen maliliit. Hanap tayo masarap yung malalaki. Yan. Saka santol. Okay, so ngayon guys, papunta kami ng Paano Roberto's kaya, no? Opo, So, Kalye Real. Calle Real. So, gagawin natin doon is kakain tayo nung sikat nilang siopaw. So, okay guys, nandito na tayo ngayon sa may Roberto's. Yan, umabot kami. Normally daw 5 p.m. nasasara na to. Pero, dito kami ngayon sa Roberto's. Alright, so bibili tayo ng napakasarap nilang siopaw. Dito yata yung ano, yung may jumbo siopaw. Dito yun, di ba? Ayan, jumbo siopaw. Yan yung sikat dito, yung jumbo siopaw. So, 180. The Queen siopaw. Yeah, so yun yung mga flavor ng siopaw nila guys. So, merong bacon Chinese, ham Chinese, Chinese sausage. Yan yung mga prices din. 180, 150, 160. So, affordable. Then, napakalaki ng siopaw dito guys. Yan. So, tignan nyo naman, napakadaming tao. Normally, mahaba pila dito. Tsaka hanggang 5 p.m. lang sila. Pero ngayon, umabot kami. Okay, so nakabili na kami. Umabot kami sa Roberto's Siopaw. So binili namin yung queen size. Tsaka mid-boss. Then mamaya namin kakainin to dahil kanina pa kami kain ng kain. So pagdating natin sa hotel mamaya, doon natin to chichibugin. Okay guys, so back to base na kami. Nandito na ulit kami sa aming Airbnb. Then yan, after the tour, ito yung mga nabili namin. So bumili kami ng lansones, bumili kami ng St. Augustine, mangosteen. Si mangosteen. Yan, ito, grabe. Bukang bibig niya kasi itong mangosteen. Kaya ayan, bumili ng mangosteen. Kasi masarap ang mangosteen. Yes, meron ba sa US yan? Meron, pero mahal. Ah, okay. Per pound, siguro like $7 per pound. Oo. Ito nakuha lang namin ng 100 pesos for 1 kilo. Then same with lansones. Napili. And ito yung binili naming siopaw kanina, the queen size siopaw sa Roberto's. King size. Yan. This one 180, no? No, 180. 180 nga yung queen. Ito 150. 150 yung king. Okay, taste test. Go. Alaman. Sweden para lahat makatikim ng ano. Yes. So, Without the sauce daw yan. Kaya nga, kasi may No sauce need na daw. to. No need so ang basis natin is ang dila ng may diabetes. Kasi parang, hindi naman cooking. Actually, sa LA is Maliit pa to, no? No, like this size. Meron silang size na ganito. Like yung Mami King, they have this size sa Mami King. Kain. Okay, come on, let's go. Sa Gimaras nga may mango pizza pa tayo titik. Ay, oo, mango pizza, grabe yun. Ito talaga ang food trip. Di ba? Sabi ito Ah. Masarap ba? Lasang siopaw, pero may itlog. Parang show. Ang show ko talaga siya, huy. Lasang siopaw nga. Ito yung nahanap mo, may itlog. Masarap pa rin siya po ko. Kasi soto ka ba? Masarap pa rin siya po ko dito. May papel! Meron ng papel dyan, kaya tanggalin mo yung papel, kinakain nila yung papel. Okay lang yun. Madidissolve din naman sa ano mo, sa bituka mo. It's story time. So time check. 10:30 na. 10:30 ng gabi. And ayun, so nagkaroon kami ng problema dahil so bukas is mag island tour kami doon sa Carles and meron na kami nakausap na driver para maghatid sa amin doon back and forth. And ayun, nagkaroon kami ng problema kasi ang sinisingil niya is almost 10K back and forth. So, masyado malaki yun, so hindi namin afford. Kahit man afford namin, hindi namin kukunin yun kasi masyado mahal yung almost 10K para dun sa island tour, which is 2 hours lang naman yung biyahe. So, ganun lang naman siya kabilis, hindi naman siya yung 5 hours or 6 hours na biyahe. And ayun, so wala kaming gagamiting car bukas.
So, paano kami makakapunta ng carless for the Gigantes Tour? So, anong nangyari kasi instead of rental dapat ng car, so ang sinisingil niya is Grab car na rate, which is 4,000 plus, 4,500 one way, 4,600, so two-way. Nasa 9,000 plus, so almost 10,000. So yun, so masyado mabigat para dun sa tour na yun, which is, wala, ano pa lang yun car pa lang yun, wala pa doon yung island tour. May island tour na kami doon, nakakuha na kami sa Klook. So ang problema na lang namin is yung papunta doon. Kaya ito, yan, nag-isip kami ng ibang option kung paano kami makakapunta doon. So meron kami nakita na bus. So may terminal dito na malapit, parang check namin is 5 kilometers lang from dito sa St. Dominic, yung terminal, yung Ceres na bus. So, mas mura, and then, yun yung isang option namin. Pangalawang option namin is maghanap kami ng car rental dito na since nag-drive naman si Richard or car rental with driver na ano, kasi nakita namin mura lang nasa 2, 3, 4K lang mga ganun. Two-way na yun So, yun, two-way na siya, kaya mas mura compared dun sa inaalok ni Kuyang isa. Okay guys, so update yan. Kakadating lang namin galing sa labas. So bumili kami ng mga foods namin, mga microwavable 7-Eleven para sa dinner namin. Okay, so light food lang to. So yun, nag-grab kami papuntang SM. Ay papunta ng sa labas. Ngayon, and then yun, nakausap namin yung Grab driver. So, siya yung nakuha namin driver para bukas ihatid niya kami. Back and forth. Hatid sundo kami from Iloilo to Carles, tas Carles to Iloilo City. So yun, mas mura namin siya nakuha, half the price nung binibigay nung unang driver. And ayun guys, so tuloy na tayo tomorrow. And so for now, good night. See you again tomorrow. Okay guys, so good morning. Day 2 namin dito sa may Iloilo. Time check. Okay, 10 minutes to 5 a.m. dahil today is the day para sa aming island tour. So for today's video guys, second day namin. Yeah, so 5 a.m. pa lang and papunta kami ngayon ng Carles, Iloilo for the Gigantes, Isla Gigantes Island Tour. Good morning. Good morning. Outfit check. Oh, bangus na butas-butas. Yan, so yung outfit check. Okay, yung artista natin. Outfit check. Yan po ang outfit for today. As early as 5 a.m. Supposed to be white, but now I changed it. Usapan, sabi niya white kami ngayon. Tapos bigla siya naka-pink. So, change outfit kami ngayon. Ang biyahe kasi is 2 hours. 2 and a half or almost 3 hours daw ang biyahe. So, kaya gumising kami kanina ng 4 a.m. And then ito, pababa na kami. Gabi, as inakalat. Buti na lang talaga nakachamba kami ng Grab kagabi. And iniisip namin baka mamaya hindi kami siputin ni Kuya. Pero yun, finally. So nag-confirm siya kagabi before matulog. And ayun, nag-reply naman kaninang 4 a.m. Kaya good to go. Okay, so nandito na si Kuya. Yan, so ito yung magiging car namin papunta ng Carles, Iloilo. Good morning, Kuya. So ano yung na-expect mo sa ngayong trip natin? Hopefully it'll be amazing. It's supposed to be amazing. Di unkabogable. So ayan guys, another option. Papunta ng Carles, merong bus, yung Ceres bus. Kaya nagpahinga siya dyan. Kaya siya may monumento nakaupo dito sa Saraga. Saglit lang, daan lang sila. Saglit lang, mga 2 minutes lang. Dito si Kuya. Sino nakaupo? Oo nga, may monumento si Rizal dito sa Saraga. Dito nakaupo. Nakaupo lang. Now, based on the history, yan, nung naglakad daw si Rizal. Joke lang yan. Joke lang daw. Walang yata si Kuya. Yun, naniwala na. Ako din, nung binalag ko na nga. Oh. Pero bakit nga nandito si Rizal? Balo to si Kuya. Rizal di ba? Kasi may statue si Rizal na nakaupo. So, ang kwento ni Kuya, napagod daw si Rizal kaya nagpahinga daw dito sa Saraga. Kaya dami, totoo naman may statue na nakaupo. Nakaupo na pagod. Oh, ayun o. Napagod daw. Ayan. Di ba lahat namin ng Minto Nersal nakatayo? Kaya nga. Diyan siya nakaupo. Parang tanga ko yan, iniwala.
Okay guys, so finally after 3 hours, so umalis kami kanina 5 AM and dumating kami ng oras na 7:47, so almost 3 hours ang biyahe natin. And finally nandito na tayo ngayon sa may Carles, sa may Bangkal Port dito sa may Carles, Iloilo. Yan, so magpaparegister na tayo dito. So sa mga lahat ng nagbo-book sa klooktrip.com, yan, pupunta rito sa area na to para din sa mga bookings. Okay, registration tayo. Prepare lang kayo ng mga IDs nyo at saka yung mga QR code ng mga registration. Ito yun, so after ng registration dun sa kabila, dito tayo sa kabilang table for the environmental fee. Okay, yung nabook namin Klook is bayad na environmental fee na 75, pero starting daw ng July, nagtaas na yung environmental fee nila to 150, so half yung tinaas. So kailangan pa daw namin ulit magbayad ng half. Okay, papunta na kami ng Bangka and time check 9:07. Dumating kami rito ng 7:45 and medyo matagal yung hinintay namin. Since joiner tayo, so no choice. Dito po na ay babiyahe po tayo mga more than 1 hour papunta po sa first destination po natin. Pero pagdating naman po natin doon, malalapit na po yung mga island. So, as in detour tayo guys, nag-advise sa amin ng yung Coast Guard na kung maaari, dapat mga 3:30 or 3, dapat nandito na po tayo sa port or pabalik na po tayo sa port. Kasi pag hapon na kasi nagsusungit na po yung panahon. Okay, so first stop natin, nandito tayo ngayon sa may Pulo Pandan. Then after nito, lunch now. So explore muna natin tong island na to. Small island lang siya. So may mga bahay dito, siguro may nakatira. Then may kubo doon for the guests. Grabe yung binaw ng tubig. Buhangin, mix ng shells, mix ng... hindi siya ganun kapino yung buhangin. Pero grabe yung tubig, super linaw. Hello. Okay, so meron lang kami ditong 30 minutes para enjoy itong Pulo Pandan Island. And after nun, mag-lunch daw muna kami before the other islands. So na-miss natin mag-island hopping ng mga ganito guys. And sana ma-enjoy natin. Thank you Lord, ang ganda ng araw, ang ganda ng panahon. Payapa yung dagat. Musta ang ating first island? It's good and the water is clear but it's mabato. Mabato! Mabato. Oo, musta mo ng island natin? Masarap, malamig ang tubig. Masarap? Yes. Ano flavor? Malamig! Ginawi naman to. Hindi ako ginigilaw, sabi ko lang masarap, malamig yung tubig. So yan guys, nakita natin kung gaano kaganda ang Pulo Pandan Island dito sa May Gigantes. See you on the next island. Okay guys, so dito kami ngayon sa main island ng Isla Gigantes. Apat po. Sir, dito kayo, overnight kasi dyan. Ay, okay. Overnight pala yan. Apat po lang. Okay, so nandito kami for lunch. Ayan, so naka-ready na yung food namin. And then magbe-breakfast, ay magla-lunch kami. Ilan nyo kayo, Dito sir? na, pwede kami dito. Apat dyan, apat, dalawa dyan, dalawa rin. Oo. Kaya na, dito tayo. Alright, so meron tayong tinola. Ma'am, dito kayo, ma'am, dalawa. Meron tayong scallop. Wow, daming scallop guys. Hello, Ma'am Fern. Hello, Ma'am, mamaya, gabi pa pala yung props. Yung mama, Yan, sa misda kayo, tayo. ma'am, dalawa. Okay, so meron silang baked scallop. By the way guys, yung lunch dito is free kasama to sa tour package na binayaran namin. Yan, mga to sa Manila. Ito tirahin natin. Wow. Ito naman guys, ma'am, sir. Problema na to mamaya. Mahaba pa araw natin. Kaya nga. And ayan yung lunch natin sa harapan ng beach. Prap.
Hindi tayo nakawala ng Shanghai everyday ah. Alas 5 ma'am sir, low tide. So para hindi kayo maglakad sa putik, para makadak tayo dun sa port, so kailangan mga alas 4 doon na tayo. Kasi pag madili-dili tayo, hanggang bewang siguro yung lulusungin nyo dun. Kasi pa low tide. Okay guys, so next island natin is the Cabugao Gamay Island. So ito yung unang-unang island na makikita mo kapag ka-search mo ang Isla Gigantes. Hindi natin mapupuntahan yung Tangke Lagoon kasi nga high tide daw. So tapos meron daw parang tinanggal daw yung yung floater doon sa may Tangke Lagoon. So imposible daw na mapasok natin. And ayun, so Cabugao Island, also known as the Selfie Island. So, sabi ni Kuya kanina, hindi ka daw galing ng Gigantes kapag wala kang picture doon. Okay, so papanikin natin yon. So, meron diyang 65 steps na hagdanan para doon makapanik sa selfie area nila. Alright, so honest review, how do you find the Cabugao Gamay Island? It's nice. It's so nice, but we need to go up there. Yeah, so papanik tayo dyan mamaya. 65 steps daw yan, papanik. It's nothing. 65 steps is nothing. Wow, it's Compared natin. to 400 steps. Actually, I did like Talking 500. with dad. I wanna do the 1,000 steps. Okay, dagat check. Napakalinaw ng tubig dito, guys. Actually, nung pinuntahan ko to, nung unang punta ko rito, way back 2019, medyo makulimlim kaya hindi masyadong nag-bright yung tubig. Pero ngayon, tignan nyo naman kung gaano kalinaw ang tubig dito sa may Cabugao Gamay Island. Yan, so tignan nyo siya ng kabuuan. Grabe, ganda. Alright, let's go! Let's swim! Woo! Sarap ng tubig! Alright, so start the 65 steps. Going up, up, up! Wow! Nasa 10 ka pa lang ha. Sabi mo kanina, wala lang ha. Oh, sakit sa bato. Ano to, tuhod? Oh, sakit sa bato. Sakit sa tuhod to. Ito yun guys, so binigyan kami ng 1 hour dito para explore ang Cabugao Gamay. Kasi nagmamadali na sila, late na nga nag-start 9:30 na kami nag-start. Tapos ngayon, sabi daw na i-compress yung oras namin. Dahil medyo madilim na daw na part na doon. So baka daw abutin kami ng ulan. I like the water. It's very clear. This is what I'm Yes. looking for. Clear water. Blue. I can be just. Oh my gosh, Philippines has so much space. Beautiful place. Naghangin lola mo! Nag-rotate. Wala, hindi kaya. High tide talaga. So, ito na yung Bantiga Sandbar. Yan, nakalubog. So, hindi rin kami makakababa. Bye. Bali ma'am, pinakita lang po namin sa inyo, baka hanapin niyo po sa yung itinerary nyo. Kasi po, baka marami kasi mong basura ma'am. Sige, Puting bye-bye, Mini Boracay. so yung iba, may mga namin mga saka yung mga hindi kasi yung Bali ma'am sir, pinakita ko lang po sa inyo, baka hanapin niyo po.
Alright, so last island for today. So paano to kuya? Antonia? Antonia Island po. Okay, Antonia Island. Oops, wait lang po. So last island for today's tour. Yan, okay. So syempre maganda din, white sand, tahimik ang buhay. So wait. Kakaiba dito, so meron ditong grilled pusit. You know, yung dry pusit. Meron din ditong sea urchin for sale. Magkano? 50 pesos. Then ito may mga halo-halo dito. Halo-halo available here. So dito tayo. Okay, so bibili tayo ng halo-halo ni nanay. 100 sa halo-halo na yun, no? Pasagin ko yellow, 50? 50. Oh. Uy, may wasay-wasay. Ang mga babo. Oh. Ayan. Nakatikim ako niya nung una kong punta rito eh. Pero hindi ko kinaya. Ganyan siya kalaki. Arte. Apaka-arte. Alam mo, maganda talaga. Kagandahan ka Piling ba? lang yan, nagpipiling lang. May makeup ako eh. Try mo na yung searchin. Ayoko, gusto mo? Kumain ka. Hindi ko nga. Ako Ayoko. na-try ko na yun eh. Church to experience Ayoko. nga eh. Hindi yung slimy yun eh. Hindi yung slimy. Nakita ko eh. Hindi nga. Pag may suka na siya, okay na. Yung, so 100 pesos halo-halo. Wala. 50 pesos, banana ko yelo. Meron ba sa sulit? Okay ba? Masarap ba? Milky. Sinusunod na may makapal yung shell. Maraming ube oh. Maraming ubi. Soy ubi lang kainin mo. Ha? Yes, may saging, may gulaman. Ayan ang gusto ko. May saging, may pinipili. Saan ang saging kung yelo ka? Actually, kulang sa yelo. Ang milky niya, ang sarap. Oo nga eh. Diba? Ay, huy! Ito ang native na halo-halo. Bakit? Bakit? Kasi walang refill. Like to, walang refill. Manang, ang sarap ng halo-halo nyo, native. Ngayon lang ako nakatikim ng halo-halo ganito. Masarap. Kala mo bibigyan kang refill ha? Walang, pwede ba kang refill? Okay, it's morphine time. So pwede daw mag ano dito. Pwede daw mag-snorkel dito. Then nag-rent kami ng snorkeling, pang snorkel. So cost 150 pesos. Let's go! Okay guys, so good morning. We are on our last day dito sa may Iloilo. And ayun, hey, good morning. Good morning! Iloilo! So last day natin sa Iloilo today. Yes, last day. Saan tayo pupunta mamaya? Gimaras! Going to Gimaras. Explore the Gimaras. Kung saan nagmula ang mangga. Ang mga Ang lahi, ang lahi. doon, no? Ayun. Hindi tayo galing doon. Galing tayo sa Italy. Wow! Napagod kami kahapon sa tour namin and ayun. Nakakapagod pero wala namang ano. Tsaka yung biyahe kasi ang layo. Yan, so pakita ko nga sa inyo. Kasi nung nag-room tour tayo, hindi ko napakita sa inyo guys kung ano yung view ng room namin. Yan, so ito yung yung view ng room natin. So located kami sa 9th floor. Yan, dito sa may St. Dominic. Yan, condominium. And ayun, so hindi na kami kagabi. Nakapag-vlog kagabi pagdating namin kasi super pagod na talaga. So okay guys, so ito pumanig kami from 9th floor to. Anong floor to? 3rd floor. 3rd? Bumaba tayo? Yeah, so check namin yung pool kasi itong St. Dominic condominium, meron siyang pool area. Wow! Yan, ang ganda guys. So ito yung pool area nila. And ayun, I think dito na natin tatapusin ang ating Iloilo vlog. Kung nagustuhan nyo itong video na to, don't forget to hit the like button. Share nyo na itong video na to. Kaya kung may mga question kayo dyan, i-comment nyo lang dyan sa baba. Ibabay na to Iloilo vlog. So ibabay to Iloilo vlog.
Hey, say bye-bye to Iloilo Vlog. Bye-bye! Bye! Nagbaano na kami mga trash namin. Kasi nag-bye na kami. Bye-bye to Iloilo. And ayan guys, so abangan nyo yung mga vlog namin sa Guimaras and Bacolod. And see you on my next Rexcapade.